atin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo tingnan mo kung malinaw o mabula patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po mga kaibigan? Naway nasa mabuti tayong kalagayan at naway stress-free kahit pa nabubisit na naman tayo sa traffic. Wala talagang ganun Hindi na matatanggal yan. Talagang parte na ng buhay natin yan. Paggising pa lang natin sa umaga, talagang yan ang ating makikita. Ang traffic at kahit linggo nga, kahit na walang pasok sa opisina at walang pasok sa eskwela, nagta-traffic pa rin. Anyway, naku, last day na pala ngayon ng January.
Last day na ng Enero, so bukas, Pebrero na. Ay, ano bang nakalaan sa atin sa buwan ng Pebrero? Ito yung pag sabi nila pagdating ng February, ito daw yung buwan ng mga puso. Ito rin yung buwan na kulang sa araw. Kasi 28 days lang, di ba? Yung iba 30 days, tapos iba naman 31 days. Pero ito lang ang nag-iisa, bukod tanging 28 days. Pero kapag leap year naman, yung tuwing ika-4 na taon, nagiging 29 days. Ang Pebrero kasi ang ikalawang buwan ng taon sa kalendaryong Gregorian at ng kalendaryong Julian. Pero bakit nga ba 28 days lang ang Pebrero? Sabi nga nila kapag Pebrero ka pinanganak, kulang-kulang ka daw, I do not believe you. Kasi yung dalawang apo ko, parehong February yun, February 12 and February 13. Panganay at bunso, napakatatalino naman. At talaga namang, sobra-sobra, hindi sila kulang. Sobra-sobra, magaganda, mababait, at napaka-matatalinong bata. At magagaling mga tuwiran lalo na yung bunso, 3 taon nakakalusot ka agad, magaling mga tuwiran. Siyempre, February 14, araw ng mga puso o Valentine's Day. Araw yan ng mga sing-irog, panahon ng tsokolate at saka ng mga roses, mga bulaklak. Ito yung tinatawag na araw ng pagmamahal. Pero di ba dapat araw-araw Valentine's Day? Sabi nga, each day is Valentine's Day, di ba? Dapat araw-araw para naman punong-puno ng pagmamahalan sa ating tahanan. Tapos, February 17, Chinese New Year. At ito na yung taon ng mga kabayo o Year of the Horse. Pinagdiriwang ng mga Tsino sa buong mundo at maging tayong mga Pinoy din, nakikisa tayo sa pagdiriwang ng ating mga kaibigang Tsino. Ay nako, ang saya nito. Sigurado naman sa Binondo, sa Chinatown, napakasaya sa bagay. Kahit hindi naman sa Chinatown, masaya. Basta pinagdiriwang lagi yung Chinese New Year. At February 18 naman, Ash Wednesday. Itong Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo, no? Pagmamarka sa noo ng krus na abo tuwing Ash Wednesday. Ang pagmamarka o pagtatatak ng krus sa noo tuwing Ash Wednesday ay hudyat na ang unang araw ng Lenten season ay nagsimula na at ang pagpapahid ng abo sa noo ay tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan at sa pagluluksa. February 25 naman ay EDSA Revolution. 40 years na. 40 years na natin ginugunita ang makasaysayang revolusyon na ito. Marami na ang nangyari sa ating bansa. Naway, marami na tayong natutuhan sa ating history. At naway umiral sa ating mga puso ang pagmamahalan, pagbibigayan at ang pinakaimportante, ang pagpapatawaran. Sana magkasundo-sundo na ang lahat sa ating gobyerno. Naway magtulungan tayo para sa ikabubuti ng ating inang bayan, ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Para ba yung nangyari noon sa Singapore? Naging maunlad sila dahil sinuportahan ng mga tao ang kanilang presidente, ang kanilang gobyerno. Nagkaroon man sila ng revolusyon, pero after that, naging maayos hanggang ngayon ang Singapore, one of the best countries. Kung makikita nyo lang ang airport ng Singapore, na in love kayo talaga. Napakalinis at napakamaunlad. Actually, yun ang isa sa the best airport sa buong mundo, yung airport ng Singapore. Dasal ko na naway sana naman maging maunlad din tayo katulad ng Singapore. Para siguro kailangan natin divine intervention para magkasundo-sundo na ang lahat. Yung bang mag-intervene ng Panginoong Diyos para maalis ang galit, inggit,
paninira at pagiging makasarili ng ating mga politiko at yung ibang mga mamamayang Pilipino. Kayo, di ba? Yun din ang wish nyo. Ako, yun din ang wish ko. Wish ko lang, no? Babalik tayo sa Singapore. Kasi, nang magpunta ako doon, alam mo ba yung kumuha kami ng taxi? Ang nagda-drive, si uncle at saka si auntie. Si uncle, mga senior citizen at ang tawag sa kanila uncle. At kung babae naman, auntie. Sila yung mga nagda-drive ng it's either taxi or Uber. Nila, tinutulungan ng gobyerno ang mga elders, no? Yung mga may edad na, para nga naman hindi stagnant ang buhay, no? Para naman may halaga pa rin ang buhay kahit na ikay pasado 80 anyos, 70 anyos, 90 anyos, no? Basta kaya mo pa, bakit ang hindi? Di gawin mo kasi kaya mo pa eh. So yun lang naman ang nawa. Maging ganun din tayo, maging kasing unlad din tayo ng Singapore. Basta alisin lang natin yung pag-iimbot, no? Yung pagiging ganid, makasarili. Sana po magkaunawaan tayong lahat. Sana po magtulungan tayo. Kasi kung lahat tayo marurunong, lahat tayo genius, lahat tayo may katwiran, walang mangyayari. Dapat input natin lahat ng bawat alam natin, input natin sa bawat isa para naman umunlad ang ating bayang Pilipinas. Sige po, wish ko lang naman. Simulan na po natin ang pagbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Emilia Tixon po ang aking pangalan. 70 years old na po ako. Isa po akong OFW na nagtrabaho sa Taiwan sa loob ng 35 years. Tubong Aklan po ako at doon ako nakapag-asawa. 4 po ang anak ko o ang naging anak namin ni Mando. Maayos naman po ang naging buhay namin dahil napakasipag po ng asawa ko. At kahit papano po ay nakapagpundar kami ng sariling bahay at maliit na tindahan. 1988 po, nagkaroon ng matinding bagyo sa lugar namin. Nasira ang aming bahay at natamaan ng kidlat ang aking asawa na siya niyang ikinamatay. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Ate Raquel. Yung tindahan ay napabayaan at dahil naglalakihan ang mga bata, napilitan akong mamasukang yaya sa Binondo. Maayos naman po ang mga amo kong Tsino at dinala nila ako sa Taiwan kung saan ako naglingkod sa loob ng 35 taon or 35 years. Taon-taon po nagbabakasyon ako sa Aklan para makita ko ang aking mga anak. Napag-aral ko po sila hanggang nakatapos at makapag-asawa silang magkakapatid. Maayos naman po ang mga napangasawa nila at naging maayos din ang buhay nila. 2024 po nang magpasya ako magretiro na sa pagtatrabaho. Umuwi ako sa Aklan at tumuloy sa bahay na naipundar ng asawa ko noong nabubuhay pa siya. Pero laking gulat ko po nang malaman kong naibenta na pala ng panganay kong anak ang bahay na yon. Kaya agad akong pumunta sa bahay ng anak kong panganay. Pero ang asawa niya ang sumalubong sa akin at Ate Raquel, ang masakit, ipinagtabuyan ako ng aking manugang. Nabigla po ako sa ginawang yon ng manugang ko. Hindi po ako nakakibo. Naiyak na lamang po ako. Kasi hindi naman po ako confrontational na tao. Ang ginawa ko po, umalis na lamang ako at nagpunta ako sa bahay ng pangalawa kong anak. Ngunit wala na pala sila doon at nasa sarangani na naninirahan. Taga roon kasi ang napangasawa ng pangalawa kong anak. Yung pangatlo ko namang anak ay nasa abroad kasama ng pamilya niya. Kaya sa bunsong anak ko na lamang ako tumuloy. Tinanggap naman po ako ni Bunso. Sa mga anak ko, si Bunso ang medyo hirap at kapos sa buhay. Isang kahig, isang tuka silang mag-asawa. Kaya naman sa awa ko, ang konti kong naipon na ibinigay ko kay Bunso. Pero mali pala ako, ate.
Kasi nang makahawak silang mag-asawa ng pera, isunugal na nilang mag-asawa ang perang bigay ko. Pinatalo sa kasino. At lulugo-lugo ang mag-asawa na umuwi sa bahay. Nag-away sila sa harap ko hanggang sa ako ang pinagbuntunan at pinalayas ako. Ate Raquel, wala nang sasakit pa sa pakiramdam na itakwil ka ng sarili mong dugo at laman. Gulong-gulo ang isipan ko noon. Bit-bit ko lahat ng gamit ko habang luhaan akong sumakay sa loob ng isang jeep. Ang sakit ng damdamin ko. Isa akong ina na sa halip na yakap at kalinga ang matanggap sa aking pagtanda, ay pait at pagtataboy ang aking hinarap. Lumuwas ako ng Maynila, ate. Maghapon akong naghintay sa kalsada. Basang-basa ang mga bagahe ko at tila walang nakakakita sa aking hirap sa gitna ng buhos ng ulan. Ang dahilan kung bakit ako nasa kalsada at palaboy-laboy ay dahil ayaw nga akong tanggapin ng mga anak ko. Para sa mga anak ko, pabigat lamang daw ako, palamon at walang silbi. Ang sakit sa dibdib. Ang mga anak kong minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Nagpaalila ako sa ibang bansa. Nag-alaga ng hindi ko anak para may maipantustos ako sa pag-aaral nila. Mabigyan lamang sila ng magandang kinabukasan. Ang sakit, ate. Mabuti na lamang may mga estrangherong nakakita sa akin. Nakikita nila ang puso kong nagdurusa at na kailangan tulungan. Isang mabait na driver at mga pasahero ang hindi nakatiis at tinulungan ako at sinamahan ako sa bahay ng dati kong pinagtatrabahuan sa Binondo. At swerte naman po dahil nandoon ang anak ng aking amo, ang aking inalagaan sa Taiwan. Malugod akong tinanggap ni Sian, ang aking alaga. Tuwan-tuwa nga po ang alaga ko na makita ako. At alam ko mahal ako ng aking alaga at itinuring na ina at hindi isang kasambahay o yaya. Bahagyang naibsan ang pagdurugo ng puso ko. Ngunit ang sugat sa aking puso ay hindi basta-basta maghihilom, Ate Raquel. Paano ba nagagawang tiisin ng isang anak ang magulang na nagpalaki, nagpuyat, at nagpakasakit para lamang magkaroon sila ng magandang kinabukasan? Yan, Ate Raquel, ang mga katanungan ko sa aking puso. Pero sa totoo, mahal ko pa rin sila at hindi tinakwil. At kahit itinakwil nila ako, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ko sa aking mga anak. At handa pa rin akong ibigay ang buhay ko para lang sa kanila. Hanggang dito na lamang, Ate Raquel, naway makapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Gumagalang, Emilia Tixon. Sakit naman ito. Mabigat sa dibdib. Balikan ka namin, ha, Emilia, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Powder. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano maibsan ang labis na pangangati, dulot ng bulutong o chickenpox? Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang chickenpox ay isang viral infection na nagdudulot ng pangangati at flu-like symptoms. Kaya naman pinapayuhan ang pagpapahid ng calamine lotion upang mabawasan ang pangangati nito. Kung sakali mang pati ang loob ng iyong bibig ay naapektuhan din, pinapayuhan namang kumain ng sugar-free popsicles upang malunasan ang mouth sores. Bukod pa riyan, pwede mo ring subukang ipaligo ang tubig na may nakalagay na baking soda. Maglagay lamang ng 1 cup baking soda sa maligamgam na tubig at magbabad sa loob ng 15 hanggang 20 minutos. At panghuli ay ikonsidera ring gumamit ng mittens para sakali mang ikay mangati ay hindi mo direktang maipangkamot ang iyong kuko. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng kanilang naaral. Ay, Emilia. Ang bigat sa dibdib hanggang ngayon, mabigat pa rin ang dibdib ko. Anyway, totoong napakasakit sa isang ina. Yung ipagtabuyan ka ng sarili mong anak. Ang inaasahan mo makakasama mo sa iyong pagtanda, ang siyang nagtaboy sa iyo. Tulad nga ng nangyari dito kay Emilia. Nagpakasakit siya na masukan sa ibang bansa para lang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang mga anak na minahal niya na higit pa sa kanyang buhay. At kahit ay pinagtabuyan siya, nakahanda pa rin niyang ibigay ang buhay niya para sa kanyang mga anak. Tandaan po natin, ang mga magulang ay hindi disposable. Hindi isang disposable na gamit na kapag luma na at mahina na ay pwede na nating itapon at iwanan sa kalsada. Ang mga magulang ay hindi makina. Tao, may damdamin, may puso kahit pa tumanda na, utang mo pa rin ang buhay mo sa iyong magulang.
Sana po magsilbing aral ito sa lahat ng nahabang buhay pa ang ating mga magulang. Ibigay natin ang lahat ng pagmamahal at respeto that they deserve. Huwag natin kalimutan na utang natin sa ating mga ina ang ating buhay. Ako, mabuti na lamang at yung alaga mo, Emilia, ang tumingin sa'yo, ang nag-alaga sa'yo. Ang sakit minsan yung hindi mo inaakala na darating sa'yo ayan. Ay, ako. Sige. Salamat sa pagsulat mo sa amin, Emilia Tixon. Ako po. Sorry. Batiin muna natin mga kaibigan. Hello kay Priscilla Baby Rios. Ako, babe, saan ka na? Ikaw ba nasa Amerika o nasa Italy? Itong babaeng to talaga hindi na yata umuwi ng Pilipinas. Kabitehan niya to si Baby. Hello din kay Miss Leia Jones at saka kay Rafael Centenera. Kamusta na, Rafi? Naku, narinig ko yung kinanta mong Anak Dalita. Pinaiyak mo ko. Luman-luma na yung kanta na yun, pero maganda pa rin ang letra, maganda ang titik, at maganda ang pagkakakanta mo. Hello kay Gisette Prospero at sa aking kaibigan si Luvi Jimenez at Alma Medrano. Hello din kay Doc Betsy Obal. Hello rin kina Maria Cristina Warde Andrade, kay Mirna Aquino, Cristina Sumage Alarcon, Dionisio FSR Saturnino Laaway Sr., Fe Armamento Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, James Anthony Neal Lulu Arabes Tapleras, Edilberta sa Banal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Ulalia, Nora Villapando, Redemsora Escobel, Angelo Redaja, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Okay, sorry medyo nabagbagan damdamin ko dun sa storya ni Emilia. Anyway, alam niyo ba na ngayong araw na to, January 31, ay araw ng kamatayan ni San Juan Bosco na tanyag sa pangalang Don Bosco. Isa siyang Italianong paring Katoliko, educator at manunulat noong ika-19 taon. Habang nagtatrabaho sa Turin sa Italy, kung saan marami ang nagdurusa sa epekto ng industrialization at urbanisasyon, pinag-ukulan niya ng pansin ng pagbibigay ng edukasyon at mapabuti ang kalagayan ng mga batang kalye. Kabataang naliligaw ng landas at iba pang kabataang nasasadlak sa kahirapan. Nagtaguyod siya ng iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo na batay sa pagmamahal sa halip na pagpaparusa. Isang pamamaraang nakilala bilang Salesian Preventive System. Bilang tagasunod ng espiritual at filosofiya ni San Francisco de Sales, inilaan ni Don Bosco sa kanya ang kanyang mga gawain nang itatag niya ang Salesians of Don Bosco na nakabase sa Turin. Kasama ni Maria Domenica Mazzarello, itinatag niya ang Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, isang reliyosong kongregasyon ng mga madring may dedikasyon sa pagkalinga at pagtuturos ng mahihirap na batang babae. Sa utos sa kanya ng mahal na ina at suporta ng mga nananalig at deboto ni Santa Maria, natapos maipagawa ni San Juan Bosco ang Basilika ni Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano sa Turin noong taong 1868. Makalipas ang isang taon, kanyang itinatag naman ang Association of Mary Help of Christians o ADMA-ADMA. Noong ika-18 ng Abril 1869,
Ang ADMA ay isang samahang laiko ng mga sumasampalataya na may pangunahing layunin na mapalaganap ang debosyon kay Jesus sa Santisimo Sakramento at debosyon sa mahal na ina sa kanyang titulong tulong ng mga Kristiyano. Noong 1876, itinatag ni Don Bosco ang isang kilusan ng mga laiko, ang Asosasyon ng Salesian Cooperators, na may katulad na misyong pang-edukasyon para sa mahihirap noon namang 1875. Nagsimula siyang maglathala ng Salesian Bulletin. Nagpapatuloy ang paglathala ng bulletin hanggang sa ngayon at inilalathala sa 50 ibang-ibang edisyon sa 30 wika. Nagtatag din si Don Bosco ng ugnayan ng mga organisasyon ng mga sentrong magpapatuloy sa kanyang mga gawain. Kasunod ng kanyang beatifikasyon noong 1929, kinanonisa siyang santo ng Simbahang Katolika Romana ni Pope Pius the 10 noong 1934. Ang tatlo kong mga anak ay graduate ng Don Bosco Makati, no? Magmula elementary hanggang high school. Nag-graduate sila sa Don Bosco Technical Institute, nag-aral mula prep hanggang high school, at nakikita ko sa kanila ang mga turo ni Don Bosco. Do your ordinary duties ordinarily well, and choose the better things. Meloria Eligo. At hindi ko pinagsisisihan na doon ko pinag-aral ang aking mga anak dahil sila ay lumaking mabubuting tao. Okay? Magbabalik po kami makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti
kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Mercedes Imperial ng Cabanatuan City. There's a kind of love that doesn't clock out. A love that doesn't retire, doesn't rest, and doesn't ask for anything in return. It's the love of a parent. Steady, selfless, and endless. Totoo naman to. Ito yung klase ng pagmamahal na hindi inoorasan at hindi nagre-retiro, hindi nagpapahinga at hindi nanghihingi ng kapalit. Ito ang pagmamahal ng isang magulang. Steady, selfless, and endless. Walang katapusan, no? At selfless siya. At steady lang ang kanyang pagmamahal. There's a kind of love that doesn't clock out. A love that doesn't retire, doesn't rest, and doesn't ask for anything in return. It's the love of a parent. Steady, selfless, and endless. Ang pagkaing pangkaisipan sa linggo ito ay padala ni Mercedes Imperial ng Cabanatuan City. Maraming salamat sa iyo, Mercedes. Maganda to. Maganda tong food for thoughts mo na ito. Anyway, nais kong batiin unang-una ang mag-asawang Donnie and Cecilia Pastrana ng Roseville, California. Si Aris Pose, hello din kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan at ang kanyang okasan o ang kanyang mama na nasa Navota City, si Lucy Sagon. Happy listening din sa aking kaibigan Ketina Salcedo ng Bacoor, Cavite. Hello din to Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California at maligayang pakikinig kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Okay, basahin na po muna natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Rigor po ang pangalan ko. 35 years old na po ako. Pero binata pa rin at walang kasintahan. Kasi napalalakas ng insecurities ko ang itsura ko. Kasi po, hindi naman ako gwapo. Super P po ako. In other words, pangit. Kulang pa sa height. Bansot kung sabihin, kung tawagin. Kaya nga hindi ko na naisip na magkaroon ako ng asawa dahil nga sa katayuan ko at kaanyuan ko. Nagtatrabaho po ako sa bangko. Maayos naman po ang lahat sa trabaho ko at dahil po masinop ako, madali po akong nakaipon at nagkaroon ng sariling sasakyan. Na ikinabilib naman sa akin ng mga kapatid ko at ng kaibigan ko. Pero ate, alam mo ba nang makilala ko si Lerma? Ay nako, napukaw ang puso ko. Iba po ang nararamdaman ko ate, sobra akong humanga sa kanyang kagandahan. Palagay ko siya po ang una kong pag-ibig. Pero hindi ko po nagawang magtapat sa kanya kasi nga po, dahil sa sobrang insecurity nararamdaman ko, hindi ko masabi sa kanyang mahal na mahal ko siya. Nag-aalala po ako. Baka hindi niya ako magustuhan dahil na rin sa itsura ko.
Isang araw, masayang sinabi sa akin ni Lerma na natanggap daw siya sa ina-applyan niyang trabaho sa Australia. Actually, nalungkot po ako, pero syempre hindi ko naman pinahalata yun. Alam ko kasi magkakalayo na kami. Idagdag pa yung alalahanin ko na baka makakita siya ng magiging kasintahan niya doon. Binala ko pong magtapat ng pag-ibig sa kanya pero hindi ko po nakaya, ate. Kaya po nakaalis na si Lerma, hindi ko pa rin na ipapagtapat sa kanya ang aking pag-ibig. Ganun na lamang po ang aking lungkot at panghihinayang, Ate Raquel. Pero sadyang ang pag-ibig, walang pinipiling lugar sa pagdating. Nagkaroon na naman po kami ng bagong office mate o ako nagkaroon ako ng bagong office mate. Siya po si Janet at ang ganda niya, ate. Halos lahat ng mga binata sa opisina namin, naku, talaga namang nai-inlove sa kanya. Isa na po ako doon, ate. Pero hindi po ako makalapit sa kanya para kasing iniiwasan niya ako tuwing sumasabay ako sa kanya eh. At dahil office mate ko siya, nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap siya. Pero lagi niya ako iniiwasan, ate. Ipinadarama niya sa akin na ayaw niya sa akin at lalo pang nanghina ang loob ko nang makita kung gaano kagwapo ang kasintahan niya. Kaya syempre sinikil ko na naman ang damdamin ko. At para makaiwas, Ate Raquel, naghanap ako ng ibang trabaho. Agad naman akong natanggap. Nakatutuwa nga dahil mas malaki ang sweldo ko dito kaysa po sa dati kong pinapasukan. Minsan po habang naghahanap ako ng mapaglilibangan sa internet, naganyak akong makipag-chat sa isang babaeng hindi ko personal nakakilala. Siya po si Rosa. Ay, masarap siyang ka-chat, Ate Raquel. Parang mabait siya at mapagpakumbaba. Yun yung nakita ko sa profile pic niya. At maganda rin siya, ate. Maganda nga lang sa kanya ang dalawang babaeng unang minahal ko. At dumating naman po ang panahon na nagtatawagan na rin kami sa phone. Kaya lang parang astig siya. Yun po bang parang lalaki kung kumilos? At napatunayan ko ito nung magkita kami ng personal. Pero sabi niya, hindi naman siya tomboy. Sabi niya, ganito lang ako rigor. Dahil ayaw kong bastusin ng mga lalaki. 3 kasi kami magkakapatid na puro babae, ako ang panganay. At sinay na lang ang kasama namin. Kaya para maprotektahan ko sila, ginusto kong maging mukhang astig. Ang kwento niya po sa akin. Pero ate, naging madalas po ang pagkikita namin. Mula nang una kaming magkita, lagi ko na rin po siyang dinadalaw sa kanila at dinadalhan ng mga pasalubong. Dahil po yun sa nararamdaman ko na mahal ko na siya. Ate, umibig na naman po ako. Pero as usual, narito na naman po ang problema ko. Hindi ko pa rin po kayang magtapat ng pag-ibig sa kanya. Minsan tinanong niya ako kung may gusto ba daw ako sa kanya. Ewan ko ba, ate, pero napipi na naman ako. Nautal at sinabing kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ang hindi ko alam, nagtampo pala siya. Kaya isang gabi na hindi po ako makatulog, naisip kong tawagan siya sa cellphone pero ayaw nang mag-ring ng cellphone niya. Kaya lalo akong nasaktan, ate. Dahil kahit maraming beses kong inulit ang pagtawag, ay ayaw na talagang mag-ring ang cellphone niya. Nalaman ko sa isang kaibigan na nagpalit na pala siya ng SIM card, pero ayaw naman itong ibigay ang number ni Rosa sa akin. Naguguluhan ako, Ate Raquel. Talagang labis na nalulungkot dahil ilang buwan na kaming hindi nagkikita at nagkakausap ni Rosa. Minsan, talaga namang gustong-gusto ko na siyang puntahan pero hindi ko alam kung saan. Miss na miss ko na po siya talaga, ate, at ayaw ko sanang mawala siya sa akin. Pero ano bang gagawin ko? Hindi ko makayang magtapat sa kanya lalo na ngayon na nakapagsinungaling ako sa kanya. Baka hindi na niya paniwalaan at baka magalit lang siya sa akin lalo at isipin niyang pangit na nga ako, manluloko pa. At paano ko pa sasabihin sa kanya na totoong hindi ko nga kaya na
magtapat sa kanya ng pag-ibig. Sa palagay mo ba, ate, kapag nagkita kami, makakapagtapat pa kaya ako ng pag-ibig sa kanya? Palagay mo naman, ate, may pag-asa ako. Matatanggap nga kaya niya ako? Ay, naku, naguguluhan po ako talaga, Ate Raquel. Pagpayuhan niyo naman po ako. Hanggang dito na lamang, gumagalang ang inyong tagapakinig, Rigor. Balikan ka namin, Rigor, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alam mo, unang pumasok sa isip ko, do not judge a book by its cover. Habang binabasa ko ang sulat mo, Rigor, imagine yung babae na talaga ang nangbuko sa iyo. At saka, marami palang lalaking torpe hanggang ngayon, ano? Palagay ko, I know some people, some guys na talagang torpe rin, hindi makapagsabi ng kanyang nararamdaman. Alam mo, kung tutuusin, hindi naman mabigat yung problema mo na hindi ka makapagsalita ng tungkol sa pag-ibig mo. Dahil, meron namang ibang paraan para ka makapagtapat. Pwede kang magpadala ng sulat o love letter o kaya email mo. Diba sabi mo, nagkakilala kayo sa social media, dito ka magtapat sa kanya. Mag-PM ka sa kanya. Personal message. Humingi ka ng sorry sa ginawa mong pagsisinungaling. Isulat mo doon ang lahat ng nasa loob mo, pati na insecurities na nararamdaman mo. Tingin ko, ang tawag dyan ay inferiority complex. Hindi ka naman kasi makakaramdam ng ganon kahit pa sabihin pang hindi ka gwapo, may magaganda ka namang katangian na maaaring mahalin sa iyo ng isang babae. Mga katangiang tatakip sa sinasabi mong kapintasan mo. Hindi mo ba naisip na siguro kaya ka tinanong ni Rosa kung may gusto ka sa kanya ay dahil nararamdaman niyang may pagtingin ka sa kanya? Kaso nga hindi mo masabi. Kaya tinulungan ka na niya, and who knows, baka kaya ginawa niya yun dahil may damdamin din siya sa'yo. Pwede naman mangyari yun, di ba? Huwag ka nang magsayang pa ng oras, Rigor. If you really love her and you do not want to lose her, edi prove it. Patunayan mo. Kung hindi kayang magsalita ng mga labi mo, pagsalitain mo mga kamay mo, sulatan mo. Nako, sana makatulong yung mga sinabi ko sa iyo, Rigor, ha? Maraming salamat sa iyong pagsulat dito. I wish you all the luck. Okay, samahan niyo po ako. Magdasal muna po tayo.
Almighty God, we lift up to you our country, our government, and please grant us peace. Ama naming mapagpala, kami po'y lubos na nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa biyayang aming tinatamasa mula sa aming mga kababayan dito at sa ibang bansa. Mahal na Panginoong Diyos, the glory and honor is yours, God. Sa lahat po ng aming pagkakasala, please forgive us. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with a posture of humility. Lord, give us peace. Lord, heal our land. Dinadasal po namin na sana'y magkaroon ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Naway mapagbayaran ng mga masasamang tao ang mga ginawa nila. Bahala na po kayo sa kanila. Dasal din po namin na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ang mga mamamayang Pilipino. Tulungan po ninyo silang magkaisa para sa kapakanan naming mga Pilipino. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, mahal na Panginoon. Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Wow, tapos na po ang isang oras. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa loob ng isang oras sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway, kinapulutan ninyo ng aral ang mga binasa nating liham sa araw na ito. At kung kayo po ay gusto ninyong marinig ang inyong mga kasaysayan, isulat nyo lamang po sa dearaterraquel@gmail.com. Okay? Samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. At syempre, magpapasalamat ako sa partner ko dito, si Eric Lucero at ang kanyang poging anak na si Andre Lucero, sa pag-alalay at syempre sa paggabay sa atin. And also, thank you din sa mga technician ng RH Radio, ng DZRH, unang-una na si Het Del Moro, si Melvin Donato at si Ray Taladro. At sa RH TV naman, si Mark Quebral, Aljon Besumbre at EJ Ayalde at Arnel Tatel. Ako po inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. So, sana po, let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a blessing it's such a good feeling being a blessing to others. Napakasarap po nung pakinggan o napakasarap sa damdamin na tayo nakatulong sa ating kapwa. Hangad ko po ang kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.